Yung isang ganap na bagyo, posible pa rin po itong magpaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Pumasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility itong low pressure area na nakaapekto na po sa malaking bahagi ng Visayas pati sa Mindanao. Ay magiging isang ganap na bagyo, posible pa rin po itong magpaulan sa malaking bahagi po ng ating bansa sa mga susunod na araw. Posible pong makaranas pa rin ng mga pag-ulan sa Bicol region, sa buong Visayas na rin sa malaking bahagi ng Mindanao area. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa Luzon. So patuloy pa rin po yung epekto ng northeast monsoon. Dadala pa rin ang maulap na papoy na may kasamang may hinang mga pag-ulan sa Batanes, Babuyan Islands, pati na rin sa Cagayan as well as parts din ng Isabela. And then for the rest of Luzon or large portions ng Luzon, sa Kalayaan Islands, sa Palawan, pati na rin sa ilang bahagi ng Mimaropa as well as Bicol region, asahan po natin makakaapekto itong low pressure area habang papalapit po ito sa ating bansa. So magiging lagay naman po ng panahon sa Visayas at Mindanao. Kung makikita po natin buong Kabisayaan, pati na rin malaking bahagi ng Mindanao ay maapektuhan ng pag-ulan dulot na epekto nitong low pressure area. So posible po yung mga pagbaha o landslides na dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas mga pag-ulan dahil dito sa LPA. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga piling syudad sa ating bansa sa susunod na linggo. So patuloy pa rin po yung epekto ng amihan sa Metro Manila. Generally fair weather pa rin po tayo mula Sunday hanggang Tuesday. And then mostly mga pag-ambon ang posibleng maranasan ng mga pag-ulan. Agwat naman po ng temperatura, maglalaro mga 23 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, medyo may kalakas yung epekto ng amihan, magdadala po ng maulap na kalangitan na may kasamang may hinang pag-ulan, and then posible pa rin po yung may hinang pag-ulan o mga pag-ambon. Then agwat naman po ng temperatura, maglalaro mula 14 to 25 degrees Celsius. Then for Legazpi City naman, from Sunday until Monday, patuloy pa rin po yung epekto nitong shear line pati na rin ng low pressure area. So asahan pa rin po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And then pagdating naman po ng Tuesday, mostly yung amihan naman ang magdadala ng maulan na panahon over Bicol region. So agwat naman po ng temperatura, maglalaro mula 23 to 31 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, from Sunday until Monday, magdadala pa rin po ng maulan panahon, itong low pressure area pati na rin ng shear line, and then improving weather conditions po tayo pagdating ng Tuesday, although may chances pa rin po na mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu, maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius. And then for Metro Davao, simula Sunday ay improving weather conditions na po tayo hanggang sa mga susunod na araw po yan. And then kung makikita po natin, generally fair weather, although may mga chances pa rin po ng isolated rain showers or thunderstorms. Agwat ng temperatura, maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Dapo naman po tayo sa magiging lagay ng ating karagatan sa susunod na 24 oras. Currently, nakataas po yung gale warning sa ilang baybayin ng ating bansa dahil po sa epekto ng northeast monsoon. So yung malalakas na hangin na dulot po nitong hanging amihan ay nagdudulot po ng matataas na pag-alon sa ilang bahagi po ng ating bansa. So currently, nakataas po yung gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon. Kasama po dyan ang baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela at Aurora area. Meanwhile, nakataas din po yung gale warning sa northern coast ng Quezon. Kasama po dyan ang northern at eastern coast ng Pulilio Islands. Pati na rin po sa Calaguas Islands, Tarapu-Rapu, as well as sa ilang baybayin po ng Sorsogon sa Bulusan, Barcelona, Gubat at Prieto Diaz. Nakataas din po ang gale warning sa northern at eastern ng Catanduanes, pati na rin sa northern at eastern coast ng Northern Samar at eastern coast ng Eastern Samar. Kaya patuloy ating paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat na kung maaari, dahil inaasahan po natin ang matataas na pag-alon sa mga nasabing baybayin, ay kung maaari ay huwag po muna tayong pumalaot. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa
bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!